Narito ang Balitang Pinoy TV. Sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? So kung talagang susunod sila kay Presidente, sige, Mr. President, din namin i-impeach, papasukin nilang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest, yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Para may people. Well, yan po talaga ang mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Sa ICC, itong House Resolution number 1477 urging the appropriate Philippine government departments and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court o ICC with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called War on Drugs campaign. Ano po masasabi ninyo dito? Well, tingin ko yan ay kontra Duterte pa rin. At kontra BP Sara pa rin yan dahil ang nababalita ay kasama na rin daw doon sa mga imbestiga na ICC ang BP Sara. So kung talagang susunod sila kay Presidente, sige, Mr. President, din namin i-impeach, papasukin nilang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest, yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Para may people. Well, yan po talaga ang mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Sa akin naman, wala namang masamang tinapay na ipinakita ang mga Duterte sa kanya until siya ang gumalaw na tinanggal si PGMA bilang isang senior speaker, no? At sa akin naman, hindi naman niya maaalis yun dahil nung kampanya, alam naman niya na dalawa sila ni PGMA ang palaging kasama ni BP Sara bilang chairman ng Lakas, no? Si Speaker nagpapakilala kay BP Sara at si PGMA palagi namin kasama kahit saan man kami mga kampanya, no? Napakahirap gawin yun, dahil ako nga, mas bata ako sa kanila. Pagod na pagod ako talaga doon sa kampanya. Mantakin mo sa edad ni PGMA, kasama pa siya kahit saan. So ngayon, ang nakapagtataka is ito nga po, no? Ito yung dahilan kaya ang aking tingin, baka mamaya hindi rin masunod ang PBBM. Kasi nagsalita na talaga si PBBM. Ewan ko kung makikita nyo yung footage na yan. Kung meron tayong footage, tanungin natin dito sa ating mga kasama rito sa SMNI. Sinabi po yan ni PBBM nang ibinasura ng Appeals Chamber yung hinain ng Solgen na dapat hindi nga magtuloy ang investigasyon ng ICC at nabasura po yan. Alam nyo doon sa decision na yon, talagang binatikos ng Appellate Chamber ang OSG kasi mali-mali ang mga pinagagawa. Kaya kung ako'y umiinit pong ulo ko dyan, talaga naman po may dahilan. Nakita po talaga doon. Nako, sa mga susunod na araw, papakita ko sa inyo kung anong sabi ng Appellate Chamber na puro kapalpakan na OSG na ginawa ron. Kasi alam nyo, to begin with, hindi nila kinwestiyon talaga yung jurisdiction. Yung pinaka-fundamental question is, dahil nagbitiw na ang Pilipinas sa ICC, pwede pa bang magtuloy? Abay, hindi sinagot. At ang sabi lang nila, gumagana hukuman na sa Pilipinas. Pero dalawa po yan Dapat pumayag ang Pilipinas, nagbigay ng kanyang consent, at bukas at gumagana mga hukuman. Abay, hindi pala nila sinagot at hindi nila inargue na nung naging epektibo ang pagbitiw natin sa ICC, wala nang karapatan magsimula ng preliminary investigation ng piskal ng ICC. Ang sinimula niya, preliminary examination, pero hindi po yan kabahagi ng hukuman. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga po, nung binuo yung ICC, tumututol ang mga Amerikano, napakamakapangyarihan ng prosecutor. Pwede niyang idemanda mga nakaupong presidente. So anong pananagutan niya? Sa Amerika, halal po ng taong bayan ng prosecutor. So gumawa sila ng isang innovation, bago, para lang mapagbigyan ng mga Amerikano. Gumawa sila ng pre-trial chamber na magbibigay ng confirmation sa lahat ng gagawin ng prosecutor. At ang sabi ng dalawang dissenting judges doon sa Appellate Tribunal, yung jurisdiction ng hukuman ay natitrigger kapag humingi na ng formal na abiso ang prosecutor sa pre-trial chamber na magsimula na ng preliminary investigation. Ang problema, nagbitiw na tayo bago pa man humingi ang prosecutor ng abiso na magtuloy sa preliminary investigation. So talagang wala na pong jurisdiction. Pero ang sabi po ng parehong pre-trial chamber at ng appellate chamber doon sa hinain ng OSG, hindi nyo sinabi alam mo talaga, ako naman kasi nasyak Kasi talagang palay-panay ang pulong namin dyan.
Eh ako naman hindi nagbubuhat ng sariling bangko, pero ako lang naman yung Pilipino na andyan sa list of counsel ng ICC. Wala naman sa plano namin yung ginawa ni Solgen na biglang nag-file lang kung ano na dapat ang in-issue lang yung issue ng jurisdiction. Wala nang iba dahil umalis na tayo, naging epektibo na yung pag-alis natin bago pa magsimula ng preliminary investigation ang piskal. Pero yan po ngayon ang ginagamit nila. Kasi ito pong nakakatakot ha. Nabasura yung apela ng Pilipinas, ng Solgen, at the same time nakasaad sa Rome Statute, isang beses mo lang po pwede gamitin yung lack of jurisdiction. So ang issue, kaya pa bang gamitin muli ang lack of jurisdiction? Well, ako naman po, hindi ako natatakot dyan. Dahil nung nagsampa naman ng Solgen, wala naman siyang kliyente eh. Ang International Criminal Court, taong linilitis, hindi estado. Pag meron nang nasampahan ng mga akusado dyan, may karapatan sila ngayon pumunta sa pre-trial chamber at questionin ang jurisdiction. Ako, hindi ako lalabas bilang tinalaga ng abogado ni Presidente sa ICC. Hindi ako lalabas sa issue ng jurisdiction dahil malinaw po yan. Bumitiw na tayo bago nagsimula ng preliminary investigation ang prosecutor. Ang sinimulan lang nila habang tayo po ay miyembro pa ng ICC, preliminary examination, bali wala po yun. Kasi yun, hindi pa talaga kabahagi ng proseso sa ICC. Ulitin ko po, dahil nga sa objection ng Amerika, nagkaroon sila ng pre-trial chamber confirmation. So yung jurisdiction talaga ng hukuman nagsimula lamang, yung trigger, dalawa po kasi yan eh, jurisdiction para litisin ng krimen at saka yung trigger kung anong tatanggapin ng hukuman. Dapat yon miyembro pa ang Pilipinas at yung mga panahon na yon, hindi rin po miyembro. Pero nakakalungkot po ngayon kasi binabasa ko yung desisyon, talaga naman paulit-ulit na binatikos ang Solgen. Bakit kasi hindi mo inargue yan? Ay nako, pero yun nga po nakakatakot. Sabi nila, minsan lang pwede gamitin yung lack of jurisdiction. Pero sa akin naman, kapag pinangalanan ng mga akusado, ang mga akusado ay may karapatan na magsabi na walang jurisdiction at hindi yan po pwedeng ipagkait. Ako naman sa mulat mula, ang sinasabi ko, ang tamang panahon para ilabas yan ay doon nga kapag meron ng mga akusado. Dahil wala namang personalidad ang Solgen meanwhile. Dapat yan yung ambahador lang ang nagpipirma-pirma dyan bilang kasapi ng ICC. No? Pero ang resolution pong yan, ang timing suspect. Baka yan ang katugunan nila doon sa utos na presidenteng huwag niyong ituloy ang impeachment kay Sara. Paservan niyo na lang na warrant of arrest. Siguro ang sabi ng kabilang kampo. Di po kayo magsasucceed. Dahil gagawin kong lahat ng aking makakaya bilang abogado ng ICC para po matupad ang ating pinirmahan sa ICC na papayag lamang tayo na ang ICC ay magkakaroon ng jurisdiction as a court of last resort. Lahat po ng demanda dapat dito muna sa Pilipinas sinasampa. At gagamitin na natin yung sinampang kaso ni Franz Castro upang patunayan na wala pong dahilan para sa ibang dayuhang at banyagang hukuman magsampa ng kaso labang kay dating Presidente PRRD. Pwede po dito sa Pilipinas at tinanggap nga ng piskalya at ngayon po ay nagkakaroon na ng preliminary investigation. Kasi kayong mga dilawan, mahihina talaga utak nyo. Akala nyo natatakot kami sa ICC. Hindi na nga member niyan eh. Sinasabi ko sa iyo, nilalatag ko sa iyo. Alam ko naman kung bakit ka rin narito kahit dilawan ka eh. May natututunan ka rito para matuto ka. Pag hindi ka na member, wala na silang jurisdiction. Ikalawa, ang tawag dyan kaya international, inter means at least dalawang bansang involved. International. Etong kaso natin, national lang. Local lang. Pilipinas, Pilipino, Pilipino biktima, Pilipino yung supposedly. Oh, yun po yun. Okay. Kala mo makakapasok dito? Pakinggan natin yung OSG. Office of the Solicitor General. O, yan. Ito po. Sabi ni Solgen, DOJ to dati, di ba? Ano nang ang pangalan ni Menardo Guevara? Sabi ni Solgen, Senator De Lima is now a private individual and nothing prevents any private person to assist the ICC in investigation in pursuing yung kanyang investigation that her privilege if she wants to help. Okay. But Guevara reiterated the Marcos Jr. administration policy. Ito po yung sinasabi ko kanina no?
meron po tayong official na policy. Hindi po Kongreso nagtatakda niyan. Hindi kayo sa House of Representatives. No? That is a stand that was announced by the President. Guevara reiterated that Marcos Jr. administration's policy that ICC does not have jurisdiction over the Philippines. That is the stand that was announced by President himself. Because the theory natin dyan, we are not protecting any person. This is not about certain individuals. Okay. So, ibig sabihin, mayroon tayong official na pahayag dyan at nire-reiterate ng ating Office of Solicitor General na ang presidente nagsabi na po, hindi nyo kami under jurisdiction. Hindi tayo under jurisdiction ng ICC. So, wala silang karapatan na pumasok dito. Ang linaw po niya, ang presidente po yan, ha? Ha? Oh. Hindi po dilawan na magpapasya. Hindi rin po House of Representatives. Okay? Dahil nagpahayag po si Pangulong Marcos, ang sinabi niya, wala na tayong, ano yung sinabi niya? Hindi na tayo makikipag-cooperate sa yun na. Wala na tayong kooperasyon na gagawin sa ICC. Noong July pa niya sinabi yan. Okay? Nire-reiterate lang nito. Si Dilima, makipagtulungan ka dyan, pumunta ka dyan sa ICC, paggamit ka dyan sa mga kapartido mong antagal sa laya, ikaw pa hinintay para tulungan yung ICC. Alam mo, kung gaano ka. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman